Hello mga ka-London! Kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong online loan application na naman ang ating pag-uusapan. At itong OLA na i-review natin ngayong araw ay bagong-bago pa lang. Ibig sabihin, bagong-bagong labas pa lang talaga. As in, sa sobrang bago neto is wala pang masyadong nakakapag-review dahil konti pa lang ang nakakapag-try. Kaya tamang-tama talaga na kailangan na nating i-review ito para at least bago nyo subukan or bago kayo mag-try, mag-loan is nakasisiguro muna kayo na legit talaga itong online loan application na ito. Every time nga na may bagong lalabas sa online application is hopeful tayo palagi na baka sakali ito na ang makatulong sa atin sa oras ng kagipitan. At kung ikaw ay bago lang sa channel na ito, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Napakahirap na talagang makahanap ngayon ng legit na online loan application, kaya tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least bago mo itry yan, bago mo subukan, bago ka magbigay ng personal information ay syempre matche-check mo muna talaga na legit at worth it na mangutang dito. Dito sa OLA na i-review natin ay pwede kang mag-loan ng up to 60,000 pesos. Pero syempre, pag matagal ka nang naglo-loan at may experience ka na sa pag-loan is hindi ka naman agad maniniwala dito sa 60,000 pesos. So nga alamin talaga natin ngayon is magkano ba yung ibibigay niyang credit limit para sa first-time user lalo na't bago lang itong online loan application na ito. Ipinapakita nga din sa ads na ito na flexible repayment options at meron ka daw your life support daw is or yung loan term ng pagbabayad is mula 91 days up to 365 days, meaning mula 3 months hanggang 1 year daw. Naku, napakaganda nga talaga na ipinapangako neto sa kanyang ads, ang ipinapakita niya dito sa kanyang ads. Kaya kung ikaw ay first time na magta-try sa paglo-loan or bago ka pa lang dito sa paglo-loan is huwag ka muna basta-bastang magtitiwala dyan sa sinasabi nila sa kanilang ads dahil marami nang naloko dyan sa mga ads na yan na ang ganda ng ipinapakita tapos ang ending is wala din naman talaga. Ang tinutukoy kong bagong online loan application ay ang Peso Ace Mabilis Cash Loan. Under siya ng developer na Safe Online Loan Philippines. Pero syempre, wag nyo muna ina-download yung application na yan. Hayaan nyo munang ako ang mag-try at mag-share ng experience para at least kung hindi man ito legit ay hindi na masayang ang oras mo sa pag-apply. At itong Peso Ace na ito ay hindi mo makikita or hindi mo mada-download sa Google Play. Ito ay makikita lamang at mada-download lamang sa Apple Store. At after nga nating ma-download yan is syempre dito na tayo sa pagla-login or pagre-register using our active phone number para syempre makapag-send sila ng verification code. At after nga nating ma-download dyan, makikita natin sa kanyang homepage, kagaya pa rin dun sa ads na ipinakita niya na your life support or yung loan term mo is mula 91 days up to 365 days. So, i-click na natin yung Go Borrow. At after nga nating makapag-register dyan at naklik na natin yung Borrow Now is makikita na agad natin yung mga ID na pwede nating magamit dito sa OLA na ito. So, pwede dito ang driving license, PRC, SSS, passport, postal, UMID, TIN, voters, national ID, at pag-ibig ID. So, madami-rami rin yung mga ID na pwede dito sa OLA na ito. So, pili na lang tayo ng isa na isasubmit natin for application. So, para ma-verify yung ID natin na napili or sinubmit is pipicture natin yung harap at likod ng ating ID. So, isasend din natin yan. And then, meron din sila ditong facial recognition para ma-check talaga nila kung ikaw ba talaga yung naglo-loan or nagamit lang yung ID mo para ipang-loan. At after nga niyan dito, syempre ay may fill upan ka rin na basic information or yung personal information mo. So, kainaman lang talaga pag nanonood ka muna ng mga ganitong klase ng review. At least nagkakaroon ka ng idea para kung hindi talaga legit yun, eh hindi ka na mag-a-apply ng napakahaba-haba at makapagbigay ka pa ng personal information mo na maaari pang gamitin
ng mga OLA na yan once na hindi ka nakapagbayad sa kanilang due date. So, dito nga is sa personal information, kasama ang education kung anong natapos. Tapos, yung marital state or yung marital status mo kung ikaw ba'y single o married. Kasama rin dito yung number of credit cards. Kung wala ka namang credit card, syempre ilalagay mo lang dyan ay 0. And then, yung email address, dapat active at nakaka-receive ng messages. So, dito din, kasama yung gender kung male or female. And sa work information naman, syempre yung company name, kung saan ka nagtatrabaho, yung company address, kasama yung company phone number. Doble ingat lang tayo kung possible na hindi naman ilagay yung company number mo. Pwede kang maglagay na lang ng iba mo pang number dyan para at least kung tumawag man yung mga agent ng OLA, ay hindi directly makontak yung company number mo at baka pati trabaho mo is maapektuhan na dyan. And then, yung profession mo, syempre, tapos yung work experience, kung gaano ka na ba katagal na nagtatrabaho, kasali rin dyan ang salary mo, monthly salary, tapos yung payday kung kailan ka ba sumasahod. After natin masagutan yung work information ay dito na agad tayo sa contact information or yung contact reference na tinatawag natin. So dito sa OLA na ito is kailangan lang nating makapigay ng tatlong contact reference. So sa ibang OLA kasi madalas kailangan nating magbigay ng 5. So dito 3 lang, mas kaunti. And ilalagay natin syempre yung relationship natin kung kaano-ano natin yung contact reference ilalagay natin and yung kanyang name at phone number. Make sure lang na kapag maglalagay tayo ng contact reference, pakapiliin nating maigi kung sino ilalagay natin dahil pag hindi tayo na contact ng mga agent ng OLA na yan, ay panigurado ang susundin lang tatawagan or i-message or kukulitin ay yung mga binigay nating contact reference. At siguraduhin din natin na alam ng contact reference na yon na ginamit natin sila bilang contact reference nga sa ating paglo-loan. At dito naman sa receiving account, kung saan ba natin marireceive yung ating niloan na pera, is pwede ang e-wallet at bank. Sa e-wallet, ito yung mga pwede pagpilian, napakarami din. Pwede ang GCash, PayMaya, GrabPay, Coins, Shopee at OmniPay. At dito na nga tayo dumako sa pinakahihintay nating part, kung magkano ba yung ibinigay sa ating loan amount ni Peso Ace. At dito nga, mapapansin ninyo, binigyan niya ako dito ng 2,000 pesos na loan amount na pina-approve niya sa akin. So dito, 2-term lang ang pwede kasi yung 3 at saka 4-term ay hindi pa naka-unlock. So siguro ito ay para sa first-time user pa lang. So 2-term pa lang ang binigay niya. At fake news yung pwede natin siyang bayaran ng 91 days up to 365 days. Dahil sa una or first repayment pa lang is babayaran na natin yung buong amount, halos buong amount within 7 days pa lang or before 7 days pa lang, kailangan na nating bayaran yung halos buong amount. At sa pangalawang pagbabayad, hinati nga siya sa dalawang pagbabayad pero 20 pesos na lang yung babayaran natin sa susunod na pagbabayad. At eto pa ang pinaka-importante nga i-share ko sa inyo dito kay Peso Ace. Dahil dito kay Peso Ace ay wala siyang ipinakitang loan details. As in kung saan ba mapupunta yung amount na mababawas kung meron man at kung buo mo bang makukuha yung 2,000 pesos. So dito nakalagay lang agad is initial repayment, yung date kung kailan mo siya babayaran, yung initial repayment. And then yung date ng susunod na pagbabayad. At yun yung medyo nakakakaba or nakakatakot sa part na hindi ipinapakita yung loan details. Kasi magugulat ka na lang once halimbawa na nag-apply ka and then in-approve mo yung binigay niya sa yung 2,000 na credit limit is wala kang kasiguraduhan. Halimbawa, pinrocess yung loan mo at after ilang days is naka-receive ka ng pera. Doon mo lang malalaman na yun na pala yung amount na na-receive mo doon sa 2,000 na niloan mo. So, manghuhula ka kung magkano ba yung marireceive mo or kung na-approve ka ba dito sa loan na ito. Kasi after kung ilagay yung na-approve ko nga yung 2,000 is nakalagay na dito, reviewing pa lang yung aking, under review pa lang yung aking loan. So, yun nga, no, hindi maganda dito sa online loan application na ito. Yung hindi siya nagbibigay ng loan details at wala rin siyang delete account. So, hindi mo talaga madidelete. Once na na-review nila yan at in-approve ka nila, darating na lang or marireceive mo na lang kung saang
e-wallet ba or bank mo yan pinapalagay or yung inilagay mong e-wallet account. So yun nga, medyo nakakakaba lang sa part na yun na hindi mo alam yung loan details. Mamaya pala yung 2,000 mo, kagaya lang din pala siya ng ibang online loan application, nakalahati lang yung marireceive mo tapos 7 days is kailangan mo nang bayaran ng buo yung amount na ni-loan mo. Kaya talagang napaka-importante, lalo na dun sa mga bagong magta-try pa lang na mag-loan, na nanonood ka muna ng mga ganitong klase ng review para at least meron kang idea. Mahirap yung susubok ka nang wala kang idea kung ano ba yung itatry mo. So, yan nga po ang review natin ngayong araw dito sa bagong online loan application na ito. Ang desisyon ay nasa sa inyo pa rin po kung gusto nyo talagang itry yan at nangangailangan pa rin kayo ng pera. Hanggang sa muli, mga ka-London! Bye-bye!